Pinagbotohan pabor ng House Committee on Justice na may sapat na forma o sufficient in form ang dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos Jr. Kaya maaari na itong isailalim sa susunod na proseso kung saan pagpapasyahan kung may sapat na sustansya o sufficient in substance ang naturang reklamo. 46 na mambabatas pa bumotong yes sa impeachment complaint na inendorso ni Pusong Pinoy Representative Jet Nisay. Isa ang tumutol at isa ang lumiban na nag-abstain, samantala namang yung inendorso na Makabayan Bloc ay nakakuha ng botong 35-8-1 o 9-1 para madeklarang sapat sa forma ang mga inihaing reklamo laban sa Pangulo. Tugon naman ng Malacanang, hindi nababahala ang Pangulo ng Bansa sa mga impeachment complaint laban sa kanya, bagkus sa posibleng magiging epekto nito sa ekonomiya ng Pilipinas. Kunin natin ang live report ni Madeline Villar Moratillo. Kas Alex, umusad na nga impeachment laban sa Pangulo at kanina ay idineklara ng House Committee on Justice na sufficient in form ang dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Those who are in favor of the motion, please raise your right hand. Consec, please count. Pasado na sa forma ang dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Magkasunod na isinalang sa pagdinig ng House Committee on Justice ang dalawang impeachment complaint laban sa Pangulo. Ang isa ay ang reklamong inihain ni Attorney Andre De Jesus na nagkakuha ng botong 46 pabor, isang hindi at isang nag-abstain. Ang ikalawa naman ay ang Masa et al. Complaint na nagkakuha ng botong 45-9-1. Sabi ni Committee on Justice Chairperson Jervil Luistro, nasunod ng dalawang reklamo ang hinihinging requirements. The fact that the endorsers are there and they are vouching about the signature of the complainant in the impeachment complaint, we believe that that is enough for us to presume that the signature is genuine and the intention to file the impeachment complaint is genuine as well. Umusad ang pagdinig sa kabila ng mga tanong ng ilang kongresista kung magkakaapekto ba ang desisyon ng Korte Suprema sa dalawang impeachment kay PBBM at kung susundin ba ito ng komite. Hindi, sapagkat ang ating resolution po ay patungkol sa pangalawang mode ng pagsasampa ng impeachment complaint. That is by at least 1/3 of all the members of the House. Habang ito pong ating impeachment complaint laban sa Pangulo na kasalukuyan nating dinidinig ay isinampa sa pamamagitan po ng mga private individuals. Pero bago ideklara ang sufficiency in form ng ikalawang reklamo, kinwestiyon muna ni na Congressman Rufus Rodriguez at Congressman Joel Chua ang verified signature nito. But if you will read here, verification signature, there's no notarization. No notarization of the verification itself. And one of the very important in the form is the signature itself. Otherwise, baka later on biglang itanggi, paano po yun? And in fact, there are several instances na sinasabi, hindi kanila yung signature. Ang Malacanang inirerespeto ang desisyon ng mga mambabatas dahil ito umano ang proseso. Kumpiyansa naman kaya ang Pangulo na hindi uusad ang reklamo laban sa kanya. Even before, sinabi na po ng Pangulo na alam niya na wala siyang ginawang mali, wala siyang ginawang paglabag sa batas, at wala siyang ginawang impeachable offense. Kaya kumpiyansa siya sa sarili niya. Paliwanag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang pangambalang naman ng Pangulo ay ang epekto ng impeachment complaint sa ekonomiya ng bansa. Una ko na pong sinabi, ang pagsasampa po ng impeachment complaint laban po sa Pangulo, hindi Pangulo lamang ang maaapektuhan nito, kundi ang buong bansa at pati ekonomiya. So, nababahala po ang Pangulo sa impeachment complaint na isinampa sa kanya hindi para sa sarili niya. Dahil alam niya na wala siyang ginawang mali at walang impeachable offenses siyang nagawa. Pero nag-aalala siya sa epekto nito sa ekonomiya.
Bukas, diringgin naman ng House Committee on Justice kung sufficient in substance ang dalawang impeachment complaint laban sa Pangulo. Hindi kagaya kanina nung determinahin nila yung forma ng dalawang nasabing reklamo ay bukas inaasahan na mas magiging mabusisi yung mga miyembro ng House Committee on Justice kung may laman ba at sustansya itong isinampalaban na ito sa Pangulo. Balik sa inyo dyan, Alex. Okay, maraming salamat sa iyo, Madeline Villar Moratillo. Mata natin, jump po sa Malacanang.